adlaw sa tanan. This is Mia, ang full-time housewife dito sa Florida. Nagbalat pala ako ng yuca dito, guys. Tawag sa amin dito is yuca or cassava. Sa Tagalog naman is kamuting kahoy. Bumili pala ako ng cassava kasi gagawa ako ng suman, tapos gagawa din ako ng cassava cake. By next week naman yung cassava cake na gagawin ko. So, suman muna ang ating gagawin. So, nilinisan ko muna siya bago natin ilagay sa food processor. Inislice ko pala siya ng maliliit para mas madali nating matapos yung gagawin natin. So, kung meron kayong food processor, mas maigi kasi mas madali kaysa yung gagamit ka ng grated anong tawag nito sa Tagalog, di ko alam, basta yun na yun. So yun guys, gumamit pala ako ng food processor, napaka-easy lang siyang gawin at mas mabilis yung ating gagawin. Yun nga kasi na-miss ko na rin kumain ito, it's been a long time, hindi na ako nakakain ito, hindi na ako gumawa. So sabi ko sa asawa ko, punta tayo ng store at bibili tayo ng yuca. Ito pala yung ginawa ko pang palaman. So naglagay ako dito ng bukhayo, tapos cassava siya, nilagyan ko lang siya ng tubig, tapos nilagyan ko siya ng ubi extract, yun ang nilagay ko, tapos sugar and salt. Tayo na, since natapos na, nagbalot na ako dito ng ating cassava. Gamit ko pala nitong leaves, plantain. Dito kasi maraming plantain. So, mas matibay. Pero yan, napakayang yung niya, balat. So, kaya dinubol ko na kasi may mga butas-butas at saka frozen siya yung dahon. So, para hindi siya mabutas. So, yun, natapos ang ating suman. Napakasarap naman talaga nito. Namimiss ko talaga to guys. Paborito din to ng asawa ko kaya gumawa talaga ako ng suman. So, yun guys. After nyan, meron pala akong ginawang bupis kasi namimiss daw yung asawa ko ng bupis. Ang hirap maghanap ng laman loob dito sa Amerika kasi yun nga, yung mga puti hindi naman mahilig ng mga laman loob. Bumili nga ako dito sa store ng Mexican store. Tapos medyo nakabili ako ng tapos heart ng chicken. Yun ang ginagamit ko nga pala sa bupis ko. Hindi ako nakabili ng baboy kasi wala silang laman loob ng baboy. Nagsuti pala ako dito ng garlic, onions, ginger, tapos sweet pepper kasi wala akong bell pepper na nabili. So, ang ginawa ko pala, sinuti ko yung gizzard, dinislice ko yan ng maliliit, talagang bupis yung style niya. Tapos, yung heart din, inuna ko yung pag-boiled yung gizzard kasi matagal siya. Gumamit ako ng tawag nito, pressure cooker para mas mapabilis yung ating gagawin. So, yun, sarapan mo lang yung lasa. Naglagay pala ako ng seasoning dyan, salt, black pepper, tapos soy sauce. Kasi nga, yung asawa ko, na-miss na daw niya, naghahanap siya ng bupis. Pero, ang hirap talaga maghanap ng mga laman loob. Di ka makapagluto kasi bihira mo lang makikita yung mga malalamang loob na karne. So, yun, malapit na tayong matapos, guys. Mo lang siya, lutuin mo lang siya, tapos naglagay puro pala ako dito ng sweaty powder. Sweaty powder yung gamit ko, hindi yung buo kasi para lahat na lang mabilis, no? Para madali, hindi na tayo magbabad-babad pa ng tubig. Naglagay din ako ng carrots, tapos, ayan, isuti mo lang siya, tapos maglagay ka ng tubig. After mo yan maglagay ng tubig, maglagay ka na rin ng tapos vinegar kasi medyo maasim daw yan. First time kong magluto nitong bupis. Pinatikman ko lang sa asawa ko kasi syempre siya yung Tagalog, yung mahilig sa bupis. Hindi ako marunong eh. So, yun, pinapatikim ko lang siya kung ano talagang lasan, paano lutuin yung bupis. At yan, mo lang siya, simmer mo lang siya ng konti kasi gusto niya medyo absorb talaga yung sabaw niya. At after niyan, lagyan mo na siya ng vinegar. Nakailang beses nga nang tikim yung asawa ko kasi sabi ko sa kanya na kung tama na ba yung timpla. Huwag niyong kalimutan maglagay ng tawag nito, laurel na leaves. Kasi yan yung pampatanggal ng amoy ng ating bupis. So, yung iba naman, naglalagay sila ng radish ba yun or something na gulay. Depende sa inyo kung
klaseng luto yung gusto nyo. Pero yung asawa ko kasi, yan, sabi niya, yan, carrots lang daw ilagay, kunting carrots. Tapos, yun, basta medyo maasim, masarap yung timpla. Okay sa kanya. Yun nga, nagbabaon siya nito papunta ng work. At yun, nagdala na rin siya ng sumay na ating niluluto. At saka yung gumawa na rin ako ng paksiw na isda. Kasi sabi ko, magprito ba ako ng isda or hindi. Sabi niya, magpaksiw na lang kasi na-miss na raw niya yung pinaksiw na isda. So, yun, nagluto ako. Ang hilig-hilig talaga ng mga Tagalog, no, ng mga sinigang, yung mga sour na ano. Kasi nga sa amin, mga Bisaya, hindi naman kami mahilig sa mga sour, manggod. Sa amin kasi, tinola, mga ganyan ng mga klaseng luto sa amin kasi hindi kami mahilig sa mga ganong pagkain ng mga sinigang. Dito na nga lang ako natutong kumain ng sinigang kasi nga yung mga asawa ko mahilig kumain ng sinigang. So yun guys, tapos na ating bupis. Yan, sabi ko sa asawa, paulit-ulit talaga akong nagsasabi sa kanya, bupis ba yan, daddy? Bupis, ganun. So yun guys, thank you so much for watching at sana see you on next vlog tayo. Thank you so much sa inyong lahat.